gardeners or taga-linis ng hardin o taga-gawa ng mga magagandang halaman. They are also cooks and bakers. And more importantly, mga kapatid, ang mga nanay ay inuuna nila kung ano yung mga kailangan ng kanilang mga anak bago yung mga mahalagang bagay. We know also that the mother are nurses. Mother are also doctors. Mothers are psychologists, counselors, and also the coaches, mga kapatid. Sila yung mga nanay na nakikilala natin at madalas nating makasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay natin. And we know that the mothers are developers of personalities. Mothers are also molders of vocabularies. Mothers are all shapers of attitudes. And they are the soft voice saying, I love you. Madalas natin naririnig yan sa ating mga nanay. So sabi nga po ng isa sa mga simulan, sabi niya, mothers are a link to God, a child's first impression of God's love. Bakit po kaya? Sabi po ni, from the illustration of Emma Bombeck, when God created woman, sabi niya, when God created the mothers, God designed a mother to be, sabi niya po, dapat daw, nung gumagawa ang Panginoong Diyos, tinanong siya ng isang anghel, sabi ng isang anghel sa kanya, Panginoon, bakit ka nag-overtime sa isang bagay na ito? Magsi-7th day na, malapit ka nang magpahinga. No? Sabi niya sa ating Panginoong Diyos, sabi ng anghel, nakita mo na ba yung specs ng ginagawa ko? No, itong model na ito na ginagawa ko. Sabi niya, she's supposed to be washable but not plastic. Isang nilalang na pwedeng hugasan pero hindi siya plastic. Kailangan ng isang nanay meron siyang 180 moving parts. So 180 moving parts. All of them are replaceable, sabi ng Panginoong Diyos. Sabi niya rin dapat daw ang isang nanay merong isang halik kung saan pwede niyang ayusin yung broken leg, yung broken heart, yung broken life ng isang tao. Tapos sabi niya, meron din dapat siyang isang lamp na pwedeng mawala at nandyan sa tuwing siya'y kakailanganin ng kanyang mga anak. At ang nakakatuwa, sabi ng Diyos, dapat ang isang nanay meron siyang 6 pairs of hands. 6 na pares ng mga kamay. Bakit kaya? Sabi niya kasi maraming ginagawa ang isang nanay, sabi ng Panginoong Diyos. Sumunod yan, sabi niya, nakakatuwa naman, sabi ng anghel, bakit 6 pairs of hands? Hindi lang yan, sabi ng Panginoong Diyos, namumroblema pa ako, dapat ang nanay, meron siyang 3 pairs of eyes. Isang pares ng mata na kung saan nakikita niya kung ano yung nasa likod ng mga pintuan. Isang pares ng mata na kung saan alam niya kung ano yung mga nakaraan. At isang pares ng mata na kung saan kaya niyang tingnan kung ano ang pangangailangan ng kanyang mga anak. So that's too much, sabi ng anghel. Napaka-imposible sa isang nilalang. So, sabi ng sa kanya, pwede bang mag-request? Magpahinga ka muna at bukas mo nilang tapusin niya yung ginagawa mo. Sabi ng Diyos, hindi ko kaya, no? Hindi pwede. Malapit na akong gumawa ng isang nilalang na katulad ko. So, bakit kaya? Sabi niya gano'n, alam mo. Then, tinignan niya mabuti. Look at this model, sabi niya gano'n. She's too soft, sabi ng anghel sa kanya. Hinawakan niya yung model. Bakit napakalambot ng model na ito? Hindi, sabi ng Panginoong Diyos. Malambot yan, pero that model is a tough model. No? Sabi niya gano'n, isang matatag na model. He can reason, he can compromise, and she can persuade. That is a mother, mga kapatid. Then, the angels reached the chief. No? Sabi niya ganun, bakit itong model na ito may leak? Bakit yung model na ito may leak? Sabi niya ganun, ba't tumutulo itong model na ito? Sabi ng Panginoong Diyos, hindi yan leak. Yan ay luha. Luha na kung saan, sabi niya, ang isang nanay, kaya niyang lumuha sa kagalakan ng kanyang anak. Kaya niyang lumuha sa kalungkutan ng kanyang anak. Kaya niyang lumuha sa disappointment ng kanyang anak. Sabi ng Panginoon, sabi ng anghel sa kanya, you are a genius. Sabi niya ganyan. And the Lord says, no, hindi ko panilagay lahat dyan. Ano kaya ang kulang sa model na yan? Sabi po ng banal na kasulatan. Matingin po ngayon yung banal na kasulatan sa Matthew 20:20-23.
And tingnan po natin si Mrs. CBD. So, basahin po natin mga kapatid. Then the mother of CBD's sons came to Jesus with her sons and kneeling, asked for a favor. Panginoon, sabi niya, "What is you want?" He asked. She said, "Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and other at your left in your kingdom." "You don't know what you're asking," Jesus said to them. "Can you drink the cup that I'm going to drink?" "We can," they answered. Jesus said to them, "You will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to ignore, to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father." So tingnan niyo po, Mrs. CBD was so aware about the teachings of Jesus about His kingdom. Alam niya kung ano yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus when He teach about the kingdom. Bakit kaya? Kilala niya kung sino yung nasa inner circle ng ating Panginoon. Si Pedro, si Santiago, at saka si Juan. No? Alam niya itong mga taong ito ang nasa inner circle ng ating Panginoon. Kaya, noong nalaman niya na sa kaharian ng langit, o doon sa kahariang itatatag ng ating Panginoong Jesus, ay mayroong mga bagay na kakailanganin ng ating Panginoon. Kasi narinig niya yung kwento tungkol sa Matthew 20, verse 1 to 16. Ano yung kwento doon, mga kapatid? Na at 6 o'clock, merong naghanap ng laborer ng isang master, isang landowner. Naghanap siya ng mga laborer and they agreed a fair, no? Na meron silang isang day's wages. Kung ano yung sahod na sa isang araw na yun yung pinagkakaloob sa lahat ng mga magtatrabaho. So meron dumating ng umaga, meron dumating ng noontime, meron dumating ng hapon, at meron dumating ng gabi na, o yung matatapos na yung trabaho. Yet, ano ibinigay ng Panginoon sa kanila? The Lord gave them the same amount or the same wage. So dito, nag-isip si Mrs. CBD, sabi niya, dapat yung mga anak ko, meron silang authority in the Lord's new kingdom kung magtatayo ang ating Panginoon Jesus ng isang bagong kingdom. So, nung nakita niya na walang kausap ang ating Panginoon, ito yung kanyang tinanong. Kapag ka nag-establish ka ng kingdom mo, sabi niya sa Panginoon, dapat yung anak ko nakaupo sila sa right at saka sa left hand mo. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi pwede. Sapagkat ang ama ko lamang ang magdidesisyon sa bagay na iyan. So, kung titingnan po natin, masyadong presumptuous yung nanay, di ba? Na naninigurado na siya doon sa kalagayan ng kanyang anak. Maybe we ought to think negatively pagdating doon sa kanyang pag-uugali. Pero tingnan natin, ano ba yung positive traits nung Matthew 20, 20 to 23? Una po mga kapatid, we need to recognize ng mga magulang, yung mga nanay, gusto nila na yung kanilang mga anak, nananalangin sila ng mga anak nila might be a part of the kingdom. Yun yung una nilang panalangin. Kung titingnan niyo si Mrs. CBD, ano yung kanyang hinihingi? Na sana yung mga anak ko ay maupo sa kaliwa at sa kanan ng Panginoon. That is the motherhood, mga kapatid. A part of the kingdom. We know that mothers pray for necessity. Lagi silang nananalangin para sa mga pangangailangan. Pero, extremely, sabi nga ng aming mga teachers, madalas na sinasabi sa amin, kapag gusto mong i-convert ang isang tahanan, unahin mong i-convert yung nanay. Yun ang madalas na tinuturo sa amin sa personal evangelism. Sabi niya, una mong turuan yung nanay. Sapagkat yun ang laging kasama ng mga anak. Kasi yung tatay nagtatrabaho, hindi ba? So motherhood is not so easy, but extremely difficult. And sometimes mother prays for just frustration. Sometimes they are trying hard para yung kanilang mga anak ay maituwid ng kanilang landas. We realize the difficulties of communication pagdating sa panahon natin ngayon. Lalo na sa ating pamumuhay ngayon, mga kapatid. But mothers try to communicate for their sons sa Panginoong Diyos upang magkaroon sila ng bahagi sa kaharian. So, meron isang mag-asawa. Meron silang 2-year-old son. Yung kanilang anak ay medyo mahina pa. So, ang sabi nung mga asawang babae sa kanya, sabi ni Susan kay Steve, sabi niya, Steve, pwede mo bang bantayan yung anak natin? Saglit lang, may kukunin lang ako. So, she stepped out of the room. Tapos, mga ilang sandali lang, nakarinig siya ng kalabog. No?
at nakarinig siya ng isang malaking palahaw o malakas na palahaw ng isang bata. So tumakbo yung nanay, no? Tumakbo yung nanay doon sa kanyang anak. Sabi niya, ba't nalaglag sa couch yung anak natin? Di ba sabi ko, bantayan mo lang. Sabi nung tatay, oo nga, binantayan ko siyang malaglag, tapos binantayan ko siyang umiyak. So the mother, mga kapatid, no, being a parent is not easy. Sometimes it's filled with joy, sometimes it's filled with sadness. Sometimes your children make you proud to pop up your buttons. No? Yung puso mo talagang dumulundag sa tuwa. Pero sometimes, kailangan mo ng maraming panyo sa mga ginagawa ng ating mga anak. So what good, mga kapatid, no? Kung ating mga anak, yung mga anak po ninyo, they are good in making money, meron sila ng mga mamahaling sasakyan, meron silang magandang tahanan, but they don't know God. Hindi nila kilala ang Panginoong Diyos. Mahirap po yan, ano po? So sabi nga niya, what does it matter if you gain the whole world and lost your own soul? Pangalawang characteristic na makikita natin dito, mga kapatid. Yung nanay, gusto niya na yung kanyang anak. Ano po? She prayed that her sons would be involved in the work of His kingdom. Nakakatuwa yan ang mga kapatid. Bihira yung mga magulang na ganyan. Madalas natin makikita yung mga magulang, anong gusto nila sa kanilang mga anak. Anak, gusto ko maging attorney ka, maging doktor ka, maging kilala kang accountant, maging mataas ka o kilala kang businessman, o kaya maging politiko ka. Bibihira yung mga magulang na magsasabi sa kanilang anak na, anak, gusto ko maging ministro ka. Gusto ko maging preacher ka. But Mrs. CBD, mga kapatid, na sabi niya, gusto ko yung mga anak ko mayroong part doon sa kingdom na itatayo mo. Meron silang gagawin doon sa kingdom na iyong itatatag. That they will be actively involved in the work of your ministry. Mga kapatid, the Church of Christ is full of people. Punong-puno tayo ng maraming tao. But those people are contented just sitting on the pews. Ang ilan sa atin, o karamihan sa atin, gusto lang natin nakaupo. Ayaw natin na nagtatrabaho tayo. Mas gusto pa nga natin, we spend our money to send our preachers to preach to other people about the salvation. Ano po? Patungkol sa salvation ng ating Panginoon Diyos. Bibihira yung kanilang mga anak na pasasamahin nila doon sa kanilang mga preacher para mangaral. Ano po? At nagpapasalamat ako sa Lagro Church of Christ. Dahil sa hinayaan niyo inyong mga anak na makasama ko sa pangangaral ng salita ng Panginoon Diyos. The spirit of service. Saan ba nagsisimula yung spirit of service, mga kapatid? Saan kaya nagsisimula yung espiritu ng pangangaral o ng ministeryo? Madalas na sinasabi sa amin ito, personal evangelism starts at home. Parents, mothers, should be the one na nagtuturo doon sa kanilang mga anak dahil sila yung madalas nakasama ng kanilang mga anak tungkol sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Dapat sila yung good teacher. Dapat sila yung good leader. Dapat sila yung good disciple. Upang yung mga anak na sumusunod sa kanila, they will continue the work of the church when Jesus comes again. So, Mrs. CBD, looking at Mrs. CBD, she prayed na yung kanyang mga anak might be involved in the work of the kingdom of God. And we need to walk in those footsteps. Sumunod, mga kapatid, pangatlo, ang isang nanay, meron siyang big expectations sa kanyang mga anak. So, nakarinig na ba kayo ng nanay na sinabi niya sa kanyang anak, pangit niyang anak ko eh. Kapag sinabi mo sa isang tao, gwapo ako, tanong mo sa nanay ko, di ba? Kasi yung nanay lang magsasabi na gwapo yung anak ko, maganda yung anak ko, magaling yung anak ko, matalino yung anak ko. Bibihira ang mga magulang na magsasabi na, ay, anak ko, pangit yan. Tamad. Mahirap utusan. Thirdly, mga kapatid, a mother has a big expectation sa kanilang mga anak. Like that, no? Katulad ni Mrs. CBD. She wanted to be, yung kanyang mga anak, ano yung kanyang inihingi? To be at the right and the left hand of Jesus. Napakalaking bagay po na, no? Kaya tinanong ni Jesus, kaya niyo bang inumin yung kopa na aking iinumin? Ano sagot ng dalawang bata? Kaya namin. No? Kaya namin. Pero nung nakita nilang naipako ang ating Panginoong Jesus, ano kaya sa palagay niyo ang kanilang naisip?
Ito ba yung kanyang sinasabi? So mga kapatid, ano po tayo? We are expecting something sa bawat isa sa atin. We are expecting na sana dumating yung panahon that we could sit beside our God, beside our Father. So, yung presumptuousness ni Mrs. CBD, napakaganda. We admire her dun sa bagay na yun, na gusto niya yung kanyang mga anak. Hindi lang siya kontento na yung kanyang mga anak nag-work lang sa kingdom. Hindi siya kontento na yung kanyang mga anak part ng kingdom. Ang pinaka-contentment na meron siya, yung kanyang mga anak, merong malaking bahagi doon sa kaharian ng Diyos. Naisip niyo po ba yan? Ano po? Sa bawat mga anak natin na sana sila rin tumatayo dito sa harapan, sila rin nangangaral ng salita ng Panginoong Diyos, sila rin nagbabahagi ng mga salita ng Panginoong Diyos sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kasambahay, sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga klase. O kontento na lang tayo sa ginagawa ng ating mga anak na nandyan, nakaupo, no? Nag-Facebook, nagdodota. Hinahayaan na lang natin sila na sayangin yung bawat sandali ng kanilang buhay. Mobilizing the work of God, mga kapatid, starts with the family. Starts with the family. Kaya sabi niya, ano po, go into the world, make disciples, preach the message. In time, mga kapatid, we strive for excellency. Lahat tayo, we strive na sana meron tayong isang mabuting gawain sa ating Panginoong Diyos. At ganoon din ang hinihingi ng mga nanay sa atin. Naalala ko po, sabi ko nga po, wala ako sa inyong harapan ngayon kundi dahil kay Sister Minda, kay Brother Willie na nagtimok sa akin para mag-aral sa Manila School of Evangelism. Hindi ako isang mangaral ngayon kundi dahil sa mga magulang, kundi dahil sa mga ina na madalas na nagpapaalala sa akin tungkol sa mga gawain ng Panginoong Diyos. At alam po, ang bawat ina sa atin ay nag-expect sila ng malaki sa kanilang mga anak. Na hinihintay nila yung kanilang mga anak na gumawa ng isang bagay na magbibigay ng karangalan sa pamilya. Pero ito po yung magbibigay ng karangalan sa pamilya, mga kapatid. Makita niyo ang inyong mga anak na magbahagi ng kaharian, na magligtas ng kaluluwa nito. Do you remember Emma Broombeck? Ano sabi ni Emma Broombeck? I was close of creating somebody like myself. Ano sabi ng Diyos? Gumagawa ako ng isang tao na katulad ko, na magsisimula yung gawain ng Panginoon Diyos. So we recognize the Mother's Love, mga kapatid, sa pagkakataong ito sa buhay ni Mrs. CB. So para po sa lahat ng mga ina, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Advance Happy Mother's Day. Mother, mga kapatid, they are the one, sabi ko nga po sa inyo, sila yung mga lumalakad in the shadow of death para sa kanilang mga anak. Merong isang pamilya, dito ko po tatapusin yung sermon sa umagang ito. Si Solomon Rosenberg, kasama ng kanyang mga anak, ng dalawang anak na lalaki, ng kanyang asawa, ng kanyang tatay at ng kanyang nanay. They were arrested in a Nazi correctional. So lahat sila, buong pamilya nakakulong doon sa labor camp na yun. At ang nakakatawa doon, meron lang isang simpleng rule. Kapag hindi ka na makapagtrabaho, papatayin ka na ng mga sundalo. So yun yung rule. Halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos nakita ka nilang mahina, hindi ka na gumagawa, they will be exterminating you. So sa tuwing uuwi yung nanay at tatay, at nakikita niya yung kanyang mga anak, ang kanilang ginagawa, nagyayakap sila. Nagpapasalamat sila sa Panginoong Diyos for another day. So, isang oras na naman na magkakasama tayo. They thank God na meron silang another day para sa kanilang buhay. Pero isang araw, mga kapatid, yung tatay bumalik sa kanyang trabaho. At nakita niya, isa na lang yung kanyang, hinahanap niya yung mga familiar faces. Isa na lang yung kanyang nakita at yung kanyang anak na si Josh. Tanong niya, Josh, nasaan yung nanay at tatay mo? Nanay at kapatid mo, sabi niya ganun. Sabi ni Josh, kasi dumating yung mga sundalo eh. Tapos, dinala nila yung bunsong kapatid, si David. Dinala si David. Sabi nung tatay, bakit dinala si David? Kasi mahina na siya eh. Pero bakit sumama yung nanay mo? Kasi sabi ni David, I was so afraid. Natatakot ako na harapin ang kamatayan. Sumama yung nanay, sabi niya ganyan, anak, dalawa tayo maharap sa kamatayan. Ganyan po ang isang ina, po. Ganyan po ang isang magulang. So mothers, this is your day, po. May God bless you in you. That you walk
first in the shadow of death para sa inyong mga anak. This is the time for us, mga kapatid. Sabi nga, someone like God, close to God. Characteristic of God. So I pray, mga kapatid, that you felt to walk through the shadows of death, mga kapatid, kasama ng ating mga magulang. Sana, pangaral natin ang salita ng Panginoong Diyos. There's nothing to be afraid of. And sabi nga ng ating Ama, I will go with you. I will go with you even to the end of the ages. So tatapusin ko po ang isang sermon na ito, mga kapatid. Ang maising sermon na ito sa pamamagitan ng isang video at iiwan ko po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. you.